Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos. Apo Pade, ay naimbag na bigat, 8:11. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Take me in your arms and hold me tight. Tell me that your love is mine tonight. Say that everything will turn out right. It hurts to say goodbye. Let me know the thrill of your embrace, memories that time cannot erase. While I kiss the teardrops from your face, it hurts to say goodbye. Wherever you are, you will always be near to me. Wherever you go, you'll be here in my heart. Till the sun comes shining through again, till we see a sky of blue again, till I'm back with you, my love. Till then, it hurts to say goodbye. Wow, talagang meron nga bang iyakan blues kahapon hanggang kagabi talaga man. Siyempre, mahirap talaga yung kalagayan din talaga, ha? Ni speaker pa naman siya, hindi pa naman formally nagre-resign. Ayan, ang napaka-controversial, ayan, ang naging tampok ng mga social media, ayan, ang House Speaker Ferdinand Martin Romualdez talaga. It hurts to say goodbye talaga mga kuyang mga ateng. Narigati agpakada Apo Presidente Bonget. Ayan, ay Apo Diputado Sandro. Anya ay talaga naman ay kahapon hanggang kagabi. Ayan, talagang time to say I do. Ayan, adu. Goodbye. Ayan. At ewan ko lang kung kinukumpara itong report na ating bubit ha? Lumipad na nga ba? Umalis nga ba ang speaker kagabi? Ayan. Paano yung turnover mamaya? Ayan. Ay, Apo Speaker Boji. Ayan. Naimbag nga bigat ka dagiti taga Isabela, dagiti taga Kawayan. Ay, Apo, ada speaker yun. Tagal pinag-usapan yan, last week pa yan. Ha? So
So anyway, talagang mahirap po mahabigan dahil ang usapan nun live lang. Ayan, kaya lang pagka bakasyon lang on leave na speaker ang speaker Martin Romualdez sabihin yung presidente ayan pinsan niya kasi kaya protektado pa rin ayan, pero ayun po talagang mahirap na desisyon talaga yan pero kinakailangan para may balik ang tiwala sa gobyerno ng ating mga kababayan. Kailangan na ipakita mo, Apo Presidente, na wala talagang kamakamag-anak at wala kang sasantuhin. At ang mainam naman kay Speaker Martin Romualdez ay willing daw siyang humarap sa investigasyon ng ICI. Ayan, Independent Commission for Infrastructure. Paano si Congressman Saldico? Anyway, marami ang nangyayari. Ayan. At magandang umaga sa mga taga Dasmariñas, Cavite. Ayan. Parang gusto ko rin maging speaker si Kiko Barsaga. Congressman Ronnie Puno, kumusta ka na, sir? Ayan. Long time no see. Ay, naku pa talaga namang ang daming mga nangyayaring mga kuya, mga ating Ayan, at eto pa ayan, bukod sa change of leadership sa Kamara, abay, bakit daw maraming nagtatanong ang daming lumutang na pangalan, pati pala si Kong Ronnie po lumitaw din yung kanyang pangalan na pagpipili ang House Speaker. Siyempre, tawag nito ang mga Ilocano may ang tawag niyan may term na tawag diyan yung kuyog, yung simpatya o yung siyempre Ilocano Apo di ba Apo Lucas ano tawag na diyan siyempre ang kakapuli hunadang arod ayan siyempre bakit Ilocano ayan bakit si Boji ayan Congressman Boji ang pinili ayan pinili ng presidente talaga parang rubber stamp talaga ang kongreso niya anyway hindi naman yan po ang reality mga kuyang mga ating ayan kunyari may separation of powers pero siyempre, ang mga nagiging leader ng Senado at Kamara ay may basbas nung taga-Pasig River dyan. Iso nga ni Apo Boji kanotap siyempre, Apo, Ilocano ko ni Apo Boji, kunada nga ro, Apo Lucas Bersamin, Attorney Babyface, ayan, Adrian, ayan, Jomar, no Ilocano ke no adang didigrang sumangpo kini presidente ada mangsalaknib kanya da kunadang rod di ka din sabi nag-German na naman sila kaya pasensya na po sa mga hindi Ilocano anyway mahabigan siyempre protection din yung kayang yung kayang makipagbardagulan kumbaga. Ayan, anyway, ganyan po mahabigan. Iwasan niya ng self-preservation. It hurts to say goodbye, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayan. Umalis na nga po ba kayo? Malay nyo naman baka magpapalamig-lamig lang mang ulo sa Hong Kong o kaya sa Singapore o kaya sa Japan. Ayan. Malay nyo sa US din. Ayan. So paano ang turnover mamaya? Abangan na lang natin mamaya Manang Milky. Pero eto ayan, kung mainit ang issue sa Kamara, abay dito sa Senado, mainit din. Naku, Diyos ko pumabagin nyo. Sa bagay, tama lang ito para matigil yung mga anomalya po, mga kuyang mga ateng, mga nananakaw na bilyones na pondo ng bayan. Abay, hindi lang dalawa. Abay, 4 daw na senador. Diyos ko.
ang madadawit dito sa flood control at insertion scandal. Wow! Sino pa kaya itong dalawa, ha? Ayan, kaya ba inuuga ulit? Ayan, kaya ba inuuga ulit, ha? Ang leadership ng Senado, ha? Ayan, dahil meron pang dalawang inadawit na senador. Bukod kay, dinawit na si Senator Jinggoy, siyempre tinatanggi ng dalawa, at Senator Joel Villanueva, abay sabi po, meron pa raw dalawang senador ang posibleng madawit na kupo. Tinig ng bayan na galit, himig ito ng Pilipinong di muli palulubig. Dudurugin ang dilim, ang araw ay mag-aaral, at mga pusong nagtimpi ay magliliyak. Ikaw ba'y makikibaka at hindi Abay, nagisingin ang ngayon po ay binabagyo na tayo, mahabigan. Signal number 1 ang bagyong, Mirasol ba yung bagyo? Ha? Abay, tag-ulan na po, mahabigan. Tigbagyo na, pero parang ano lang, ha? Parang ano ngayon? Parang Fire Prevention Month. Alam niyo po bakit, mga kuya, mga ateng? Aba, ang mga taga Bureau of Fire Protection naka-red alert. Ayan. Ang mga fire trucks po, mahabing bumbero, naka-red alert po sila ngayon, mga kuya, mga ateng, ha? Naku, lalo na sa linggo dahil siyempre, ang sabi ng mga organizers 100,000 daw ang sasama sa rally sa Luneta at sa EDSA. Wow, dami, ha? Ayan, bakit naman may mga fire trucks? Ayan, bakit naka-red alert ang mga taga Bureau of Fire? Dalawa po yan. Ayan, pang crowd dispersal kung magkagulo at baka na po magaya tayo sa Nepal at Indonesia. Ayan. Baka doon magsunog. Pero sabi naman nung kausap natin si Professor San Juan, nang tama na. Ayan. Ima-marshal daw po mahabigyan yung kanilang makasamahan para hindi naman maging unruly. Ayan. Ang mga rally sa darating na linggo. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Matagal ba ang ilang oras ba ang paalaman, usapan? Ayan. Ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Presidential son Congressman Apo Diputado Sandro Marcos, at si Kasin, ayan, si pinsan, ha? House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. May iyakan blues nga ba, Let? Ha? Sandali lamang, Boy Gonzales. Dito muna tayo sa latest muna sa Malacanang, ha? Pero eto pa, talagang when it rains, it pours. Justice Sam Martires, ha? Talaga itong mga taga DPWS na di malaman kung saan itatago ang kanilang mga assets, mga kayamanan, ha? Abay, sabi may freeze order na raw sa mga bank accounts ng mga opisyal ng DPWS at mga contractors. Ala naman na yata sa mga bangko na ilabas na. Ayan, anyway, eto, ha, ayan, napanin ang patago. Ito isa pa opisyal ng DPWH. Abay, ipinatago sa kanyang bagman. Ayan, yung bagman, ayan, sabi ng mga kapitbahay kamag-anak, "Oy, pinsan, ang yaman mo na, ba't ang dami-dami mong sasakyan?" Mga luxury cars yan, pwede ba mahiram yan? Ayan, kung kanya-kanya ng patago po mahabigan ng mga luxury cars, ha? Babalikan natin yan. Ito muna ang latest mula sa Malacanang. Mula kay RH number 14, Leta Narciso. Aba, matagal ba ang usapan ng magpinsan misled sa Malacanang? Hindi pala yan. Mga general pala.
Ano sabi ng mga general? Walang kudita. Ay, walang kudita. Mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Aba, manunumpa ngayon sa Malacanang. Aba, talaga na mga ganito mainit ang sitwasyon eh. Ayan, sa bagay, may statement na ang Defense Secretary Gibo Chodora at AFP Chief na magnabigat Apo Secretary at Apo Omet Browner. Ayan, susundin nila ang chain of command. Pangangalagaan ang peace and order. Ayan. Aris number 14, ano ang latest sa Palasyo ng Malacanang? Please come in. Pero bago ang panunumpa ng mga bagong general, abay ilang oras ba ang ang usapan ng Pangulong Marcos at pinsan Speaker Martin Romualdez at Congressman Sandro Marcos kahapon? Lakay, alam mo kahapon hanggang kagabi pa nangungulit ang Malacanang press call tungkol dyan. Pero tahimik ang Malacanang Lakay kasi ang tinatanong ay kung totoo nga ba na pumunta doon si Speaker dahil yun nga yung lumabas. Pero walang sagot Lakay ang palasyo. Pati ba si Press Secretary Dave Gomez at si Undersecretary Claire De La Fuente Castro ay their lips are sealed? Oo, Lakay, tahimik. Pero mamaya ay may press briefing si Yusek Claire. So, ayan, siguradong matatanong na yan. At mamaya natin malalaman kung pumunta nga ba, nagkaharap si Pangulong Marcos at Speaker Martin Romualdez at kung ano ang kanilang napag-usapan. Ayan. Kinukumpirma na nga ni Kong Ronnie Puno sa 2x2 kanina, di ba? Ayan. So, sabi na ating bubit, hanggang kagabi ay bukod sa Kongreso, ayan, nagkapaalaman na sa Manila Golf Club. Ayan. It hurts to say goodbye. Mamaya, malalaman natin yung official na pahayag ng Palasyo dyan, Lakay. Bakit? Magbibigay pa sila ng statement? Ang meeting ng magpinsan, ha? May official statement ba ang presidente mamaya? May briefing kasi si Yusek Claire Lakay. So, siguradong matatanong yan. Doon natin malalaman kung nagkaharap yung magpinsan at ano ang kanilang napag-usapan. Di ba mas maganda kung katulad nung Lunes si Presidente rin humarap sa Malacanang press con? Baka may ibang schedule kasi Presidente Lakay. Ayan, although yung ngayon ay yung sa off-taking ng mga bagong promote na general ng AFP. Ayan, pero mahirap na desisyon din sa Presidente. Pinsan niya yan. Ayan, pero kailangan may mga mag-sacrifice o i-sacrifice, ayan, para naman sa kapakanan ng bansa. Ayan. Lakay, at saka kasi ang naiisip ni David, baka hintayin talaga kung ano yung mangyayari mamaya sa Kamara. Baka hindi rin pangunahan ng Malacanang. So kaya ang kailangan lang sana ay yung konfirmasyon kung nagkausap na yung dalawa, Lakay. Na pahayag mula sa palasyo. Siyempre, simple lang sasabihin ng Malacanang may separation of powers. Ayan. Independent ang executive at legislative kuno. Ayan. Okay, so ilang general ang manunumpa ngayon kay Presidente? Malalaman natin ngayong alas 9, Lakay, dahil pangungunahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Alas 9 yan ngayong umaga yung off-taking ceremony sa Malacanang. At makakasama ng Pangulo sa aktibidad sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Defense Secretary Gilberto Chodoro at AFP Chief General Romeo Browner Jr. Samantala, Lakay, binigyang diin ng Malacanang na hindi dapat makaladkad ang AFP at PNP sa manoy political maneuvering sa harap ng nakasang rally kontra korupsyon sa linggo. Ginawa ng palasyo ang pahayag sa gitna ng pagtatangka ng ilang grupo na hikayatin ang mga sundalo na mag-withdraw ng suporta sa pamahalaan. Ayan, oo. Ang mga retired generals
ang AGFO. Ayan, General Adan. Ayan, kumusta ka, General Odi Japana? Ayan, kumusta mga offices ng AGFO? Ayan, mainit din sila. Yung, anong pangalan ng grupo nila? Mr. Robert, ha? Ayan, anim ba yun? Anong acronym ba yung grupo nila? Yung mga grupo ng mga retired generals at iba't ibang sektor. Ayan, may religious group, mga ganyan. Anyway, so abangan na natin yan. At nagbigay na rin naman ng pakayag kay ang AFP, ayan, na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Yes, at nandiyan na yung mga generals. May video ha kanina. Ano ba yan? Ready na sila sa Malacanang ngayon? Lakay, ano nila yan, para sa alas 9 oath-taking nila. Yung picture ay malamang ano yan, rehearsal lakay. Rehearsal. Alas 9 pa yung... pero nandiyan na sila, ayan. Lakay, marami-rami ito, ha? Ayan, para ko na nakita, para ko na nakita rito, Miss Let, okay magkukulita, ha? So ano pa yung schedule ng presidente bukod sa off-taking ng mga bagong promote na generals at flag officers ng AFP? So far na parang ngayong araw yan pa lamang yung abiso ng palasyo sa schedule ng presidente. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Let. Good morning, ito si Letter Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, report mula kay Boy Gonzales, DPWH, inirekomenda ang pagtanggal ng pondo para sa local flood control projects sa 2026 budget. Di ba ala na nga yatang flood control project sa 2026, Boy? Aris number 29, Boy G, Boy Gonzales. Lakay, formal na nga inirekomenda ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Kongreso ang pag-alis ng alokasyon para sa locally funded flood control project sa isinumiting revised budget ng ahensya para sa 2026 National Expenditure Program. Dahil dito, bababa ng 28.99% ang panukalang budget ng DPWH sa 624.784 billion mula sa naunang 881, 312 billion. Nauna nang iniutos nga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtanggal sa pondo para sa local flood control project sa 2026 sa NEP at ang pagdalaan nito sa iba pang proyekto at programa ng pamahalaan gaya ng kalusugan, edukasyon at agrikultura. Sinabi ni Dizon na tatalakayin ngayong araw sa House Committee on Appropriation ng panukalang pondo ng DPWH para sa 2026. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Good morning, Secretary Vince Dizon. At Mista, ayan, Apo Mayor General Benji Banyes Magalong. Na-high blood din sila dun sa mga na-discover na mga kuya, mga ateng, ha? Yung ampaw na flood control project DJ, ay, La Union, ay, Apo. Anyamutin, nakababain kayo, Apo. Ayan, sino ba ang district engineer dyan, ha? At sino bang congressman ang nakasakop yung project na ampaw? Ay, Apo. Anyamutan. Babalikan natin lang pang mga reports standby. Manang Milk Regular mula sa Kamara de Representantes. Yan ang mainit ngayon sa House. Ayan, ngayong magbubotohan na mamaya kung sino ipapalit kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Standby Brand Raymond Dadpaas. Abay, sa Senado naku, sino pa itong dalawang senador, ha? Na maaring madawit din sa flood control scandal. Abay, binanggit na ang Senator Jinggoy at Senator Villanueva. Meron pala dalawa. Sino kaya ang mga ito, ha? Pero ano ba itong report ni Edniel Parosa, ha? Ayan, Nartates. Si
PNP Chief General Apo Jose Melencio Inisyong Nartates. Ayan, nag-utos ng malalimang investigasyon sa panunuhol sa pamilya ng missing sabungeros. O nga, may nag-attempt na namang manuhol daw sa isang pamilya ng nawawalang sabungero. Arrest number 52, Edniel Parrosa, please come in. Edniel. Lakay natimbog na nga ng pulisya isang lalaki at isang babaeng nanuhol umano ng isa sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., kinakang bayaran na ng mag-asawa. Itong isa sa pamilya ng mga biktima bago sila nahuli sa Taytay Rizal. Nitong kamakailan lamang, nagugat ng entrapment na isumbong ng hindi muna pinangalan ng complainant ng mga suspect sa PNP. Alok ng mga ito kung manay milyong pisong halaga kapalit ng pagbawi ng complainant ang kanyang affidavit sa kaso ng missing sabungeros. Unsod nito ay kagyat na ipinagutos si Nartates sa Criminal Investigation and Detection Group ang malalimang investigasyon sa posibleng utak at iba pang sangkot sa bravery. Naniniwala si General Nartates na may nag-utos sa mga suspect na bayaran ng mga nagsampa ng reklamo ng buhayin itong naturang kaso ngayong taon. Samantala, nasa kusudian na ng CIDJ itong dalawa na makakasuhan naman ng grave coercion at obstruction of justice. At tabayaran natin ang development dito pa rin sa kaso ng missing sabungeros. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa mula sa Campo Crame. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga maiinit na mga balita, mga reports. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Apo Justice. Kamsat, ayan. Justice Sammy Gaerlan at Mista, ayan, General Edwin Ernie. Bilis na oras, 8:37. Ang oras na yan ay hatid sa... Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay. And of course, Merry Christmas po sa lahat ng ating mga viewers and listeners sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga at Diyos marhay na aga sa Indogabo sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region, Lakay. Merry Christmas! 99 days bago magpasko, Lakay. Ang bilis ng panahon, 90 days, 99 days na lang. Grabe, Lakay. Nag-start tayo. Yung countdown natin, 200 plus days. Tayo ang kauna-unahang nag-countdown. Now, no. Siyempre naman. Pero you are so gorgeous today, Sister L. Thank you, Lakay. I'm so pink today. You're so pink today. I'm so pink. Kaya, kasi Lakay, sayang naman yung damit. Oo, kung itatago lang to, kaya isinuot ko na. Ayan. Sabi nga, if you have it, flaunt it. Ayan. If you have it, wear it. Wag lang yung mga, ang tawag yun? Yung mga... Anong tawag sa mga anak ng mga politiko na... Lakay? Masyadong pinapakita yung kanilang luxury sa katawan. Ayan. Nepo babies. Ayan, nepo babies. Yes. Ayan. Ay, hindi ako ganun, Lakay. Alam mo naman ang Sister L kung saan galing. Ayan. Pero ngayon po, mabigan, may bagyo tayo, bagyong Mirasol. At binabagyo ngayon ang Senado at Kamara, ayan, at Department of Public Works and Highways. Sumasabay, Lakay, pero ingat-ingat ang ating reminder sa ating mga kababayan, lalo na sa mga lugar, Lakay, na inuulan ngayon at binabaha. Lalo na sa Northern Luzon at kasama na ang Mountain Province. Dahil sabi ng Pag-asa, ang bagyong Mirasol ay namataan sa layong saan ba ito, Aba, nandiyan pala sa San Agustin, Isabela. Abay, Apo Speaker Boji D. Ayan, when it rains, it pours talaga, Kaya lang mukhang bagyo ang dating mo, Apo Speaker Boji, Ayan, andyan pala ang bagyong Mirasol ngayon sa Isabela, ang iyong probinsya. At taglay ng lakas sa hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna, Sister L. At yung gustiness medyo malakas-lakas, Yes. 90 kilometers per hour. At ang bilis, ayan, 25 kph patungo sa Pakanluran, Hilagang Kanluran.
Ano yung mga nasa signal number 1, Sister L? As of now, Lakay, ang latest 8 a.m. mula sa Pag-asa, ang mga sumusunod na lugar po ang nakataas sa signal number 1 ang Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northern at central portions ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern at eastern portion ng Benguet, Nueva Vizcaya, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Aba, pati Ilocos Norte, ang probinsya ng presidente, binabagyo na rin, ha? Ayan. Leyte, hindi ba binabagyo? Ayan. Wala din. Malayo yun, Lakay Ayan. So, kapag ka binagyo ang Leyte, kasama dyan ang Bicol for sure. Pero manang Milky, ano ang latest? May turnover ba mamaya? Ha? Sabi na ating bubiti, living on a jet plane na ang ating House Speaker Martin Romualdez. Ha? Nakaalis. Umalis, Lakay. Umalis na raw kagabi. Ayan. Anyway, alamin natin kay manang Milky Rigunan kung wala ang House Speaker Martin Romualdez. Paano ang turnover? Di ba mangyayari katulad dun sa Senado, di ba? Yung pinalitang Senate President ay siya ang Senate President Chis Escudero at Tito Soto. Ang nag-oath kay Tito Sen ay si of course ang outgoing former Senate President. Yes, Senate President Chis Escudero, Lakay. Pero palagay ko, boss, mas malakas ang bagyo ngayon. Ayan, compared sa mga bagyo no nakalipas na panahon, ha? Dahil sa climate change, ayan. Oo, tama ka dyan, Lakay. At pagka bare months na papasok ang bagyo ay mas malalakas. Samahan pa ng bagyo sa Senado. Bagyo sa Kongreso. At bagyo ng mga iskandal. At bagyo, Lakay, sa labas dahil ang mga kababayan natin ay magrarally this coming Sunday. Ay, sinabi mo pa, ha? At yung bagyo baka mamaya ay sana wag naman. Baka mas malala ang baha ngayon dahil yung mga natutuklas sa mga substandard na mga flood control projects. Diyos ko. Kaya pala, Lakay. Ampaw. Oo, kaya pala nagtataka tayo. Ang sinisisi natin, climate change, yun pala, mayroon palang mga kurakot na nakinabang na dapat sana ay napigilan yung mga pagbaha, bumaha ang kanilang mga bulsa sa pera. Yun ang hindi na-control. Yung pambubulsa ng pera na dapat gamitin sa flood control project. Sabi ka ng Pangulo, mga balasubas. Ayan, alamin natin ang latest mula sa Kamara de Representantes. Aba, pagpapalit ng mga House leaders at ilang committee chairmanship, iginiit sa napipintong resignation ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ayon kay Congressman Toby Chanco, na isa rin sa mga pinagpipili ang maging House Speaker. Ayan. Kaya lang kung Toby, manang Milky, ang sabi kanina ni Deputy Speaker Ronnie Puno sa panayam ng 2x2, baka daw hindi na magpapalit ng chairmanship ng mga committee dahil magugulo. Ayan, oo. Lalo't pinag-usapan pa ang budget for 2026. Anyway, alamin natin ang latest mula sa Kongreso, manang Milky Rigunan. Ang Speaker Martin nga ba matapos magpaalam sa kanyang mga followers, kasamahan kagabi ay umalis na nga ba siya? Ayan, saan nagpunta? Siguro kung umalis man baka magpapalamig lang ng ulo. Anyway, alamin natin ang latest mula kay Milky Rigunan. Mula sa Kamara, Milky, please come in. Lakay, Sister L, sa gagawing pag-resign ni later Representative Martin Romualdez
bilang House Speaker, dapat mapalitan din ang mga leader ng Kamara at mga chairman ng ilang malalaking komite. Ito ang posisyon ni Representative Toby Chanco ng Navotas sa napipintong resignation ni Speaker Romualdez. Ay kay Chanco, kung magbabago ng House Speaker, dapat sundan ito ng pagtatalaga ng mga bagong House Leader mula sa posisyon ng House Majority at Minority Leaders at House Deputy Majority at Deputy Minority Leaders. Bukod dito, sinabi ni Chanco, dapat magpalit din ng mga committee chairmanship. Hindi daw sa lahat ng komite dahil hindi na rin kakayanin. Nilinaw niya na wala na siyang interes na maging speaker at sa ngayon, hindi rin umano siya interesado na pamunuan ang makapangyarihang Committee on Appropriations. Narito si Representative Toby Chanco ng Navotas. Kung magpapalit, hindi pwedeng papalitan lang yung speaker. Dapat kung magpapalit, pati yung mga deputy speakers, palitan at saka yung mga sensitive committees lang. Hindi natin kaya sa tingin ko ngayon na palitan lahat ng committee chairman kasi masyadong magulo. So, sir, kung sakali? Hindi ko tatanggapin. Hindi, I mean, papalitan din, sir? Hindi. Depende sa kanila. No? Depende sa kanila. Pero yun, kahit nung tinatanong ako, hindi naman formal yung offer, pero pinangungunahan ko na hindi ako interested sa ako. Sir, may number. Samantala, Lakay at Sister El, sa pagbubukas mamayang hapon ng sesyon, ihahayag na umano ni Romualdez ang pag-resign bilang House Speaker. Ang napapaulat na papalit sa kanya ay si House Deputy Speaker Faustino Boji D. III ng Isabela. Ang pasyon ni Romualdez na mag-resign ay dahil na rin sa pressure sa Kamara kung saan siya umano ang target. Matapos madawit sa issue ng flood control anomalies, una na niya ang itinanggi. Bilang patunay, sinabi pa ni Romualdez na handa siyang magpaimbestiga. Kasamang apela sa ilang tang idinadawit ng mambabatas na maging bukas rin sa investigasyon. Yes, Sakay. Yan, napakiconfirm din naman ng Milky kung umalis na nga ba kagabi ang House Speaker. Ayan. Alamin natin, Lakay. Kasi ang senaryo na napag-alaman namin ay pagbukas ng sesyon, mamayang hapon ay magsasalita si House Speaker Martin Romualdez. Meron siyang talumpati at susundan ito ng pagbibitiw niya sa tungkulin at itatalaga naman ang bagong speaker na napapaulat nga ay itong si Congressman Faustino D. III ng Isabela. Di ba ang House Rules, Manang Milky, di ba may mga nomination pa ba dyan? Di ba magkakaroon pa ng votation kung sino ang ipapalit kay Speaker Romualdez? Upon resignation, kasi ang kaso nga ay magre-resign, ay pipili ng kanyang deputy speaker. So, meron siyang mga ilang deputy speaker na kay Sister Ele. Pero isa itong si Congressman Faustino Boji D. III ng Isabela na na-consider para maging House Speaker. Kung siya naman daw ay papatalsikin, halimbawa, i-out siya sa pwesto, magbobotohan yung mga mambabatas kung gano'n ang senaryo. Isa sa mga lumutang kahapon, Sister El at Lakay, ay yung sinasabi na siya ay magli-leave lamang daw sa posisyon. Pero ang sabi nga ni House Secretary General Reginald Velasco, wala sa rules ng House na ang House Speaker kung aalis man ay mag-leave of absence sa kanyang posisyon. Either magre-resign siya sa pwesto bilang House Speaker o kaya naman ay patatalsikin at magtatalaga ng bagong Speaker. So, kagabi, kung medyo lumalim na ang gabi, luminaw na siya ay magre-resign sa pwesto. Yan. So, anong magiging effect niya na? Siya ba ay after resignation as Speaker, magiging regular congressman na lang siya? Yes, Lakay. Siya naman ay nanalo o kaya ay ibinoto bilang kinatawan pa rin ng Leyte. So siya ay isang Leyte representative, hindi na siya House Speaker. Okay. Bibigyan ba ng chairmanship? Baka ibigay appropriations committee sa kanya. Alam mo, Lakay, ang sabi rin ng mga leader ng Kamara, of course, si Congressman Ronnie Puno, at this point, malabo rin nga na magpalit ng lahat ng committee chairmanship dahil napwesto na yung ilang mga mamumuno. At the same time, yung mga malalaking committee, nabanggitin ni Congressman Toby Tiangco, na yung makapangyarihang House Appropriations Committee na pinamumunuan ngayon ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing ay ongoing ang budget deliberation. Kung magpapalit ka sa gitna ng House deliberations, Lakay, baka daw makagulo. So ang sabi niya,
magpapalit siguro committee chairmanship bandang huli na, pero not at this point na nasa budget season ang Kamara. Mabuti man ang Milky, hindi na iginiit yung iba dyan na ang ipalit daw na speaker ay si presidential son, Congressman Sandro Marcos. Alam mo Lakay, dun sa muna pa na, ayon sa ating mga bubit din Lakay, kinonsider talaga si leader Sandro Marcos. Wow. Pero nagkaroon nga ng mga party caucus. Ang sabi, yung mga leader ng Kamara ay pinulong din ni Speaker Romualdez at ipinagbigay alam na siya ay bababa sa pwesto. At yung iba sa kanila ayaw talagang bumaba siya sa pwesto. Pero ang sabi niya nga, sabi ng Speaker, ibigay niyo na lang sa akin ang desisyon na ito. Yung ibig sabihin, yung pagbaba sa pwesto. So ito yung respeto naman daw ng mga House leaders. Isa sa mga napipinto at lumutang ang pangalan niya ay si House Majority Leader Sandro Marcos. Pero siguro out of delicadeza, hindi rin tatanggapin ni Congressman Sandro Marcos ang naturang posisyon hanggang lumutang nga ang pangalan ni Congressman Faustino D. ng Isabela. Ayan. Okay nga, Rod. Teka muna, isa na lang man ang Milky. Bakit si Congressman Bogie D. sa totoo lang, hindi masyadong kilala sa Congress, hindi masyadong nagsasalita, ha? Yes. Unlike sa ibang congressmen dyan na very vocal. Ayan, kaya nga may nagtatanong, bago ba tong si Kong Bogie D? Ay, di matagal ng congressman yan. Naging governor, naging mayor ng Kawayan, Isabela. Alam mo Lakay at si Ferel, yun din ang tanong namin, bakit si Congressman Bogie D? Pinag-usapan din daw ito at napagdesisyonan na isa nga sa, napaulat ko na rin sa iyo kahapon Lakay, isa sa major na criteria ang kinonsider din ng Pangulo ay isa siyang Ilocano, kagaya ni Lakay. Ikaw na ang Rod kailyan ka Marcos Loyales kano ka masapol nga no tikwa, mangsalaknib kini presidente no adda didigra nga sumangpot. Well, Manong, hindi na. Okay, labas muna ako, Manang Mills. Kayo muna usap nila kay ano. Nag-German na. Oo, nag-German na tayo Lakay, hindi na makaintindi yung isang Bicolano sa Israel. Pero ang sabi nga ay, ang tinitingnan kasi dito Lakay, kung, of course, numbers game din talaga dito sa Kamara. Kung sa Senado, ang liit lang ng bilang nila. Sa Kamara, nagbibilang namin kahapon 300 members. Napakaliit noong partido na numero ng Partido Federal ng Pilipinas na kinabibilangan nitong si Congressman Bogie. Hindi pala siya NUP Lakay. Oo, taga Partido Federal ng Pilipinas. Sa partido ni PBBM. Ng Pangulo. So, siya yung pinakamaliit na numero dito sa Kamara. At kung titignan mo, ang pinakamarami, yung lakas CMD pa rin, nasa mahigit 100 na magto-200 plus na sila. Susundan na yan ng NUP, National People's Coalition, at kung ano-ano pang mga partido, bukod pa doon sa mga party list. Yung partido nitong si Congressman na D, ang may pinakamaliit na numero ng mga miyembro. So kung titignan natin, kung may mga pagkilos sa Kamara, syempre kailangan ng votes nila. So kung titignan mo yung maliit na boto, kailangan niyang siyempre magtrabaho para makuha yung suporta ng ilang nakararami. At bata din daw ni Speaker, si Congressman Bogie D. Dahil siyempre Deputy Speaker at siya rin ang nagrekomenda kay Bogie D na papalit sa kanya. Oo, lahat naman ng deputy Lakay kasi di ba ang rule nga ng Kamara, kung papalitan yung Speaker, kung siya ay bababa, dapat ang kukunin na kapalit ay yung kanyang House Deputy Speaker. So pumili, siguro kung si Congressman D ang napili ni Speaker Romualdez, ito yung tingin niya na dapat pumalit sa kanya. Although lahat ng deputy niya ay malapit naman siya. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Abangan natin yan mamaya. Marami ba nalungkot sa Kamara? Marami din. Sa mga mababata. So, alam mo naman Lakay, matagal din siya naging House Speaker. At so po, ang dami rin, halos lahat ay sumama na sa kanyang partidong Lakas CMD. Alam din namin Lakay, kung totoo yung sinasabi mong umalis na ng bansa si House Speaker Martin Romualdez, dahil ang senaryo nga, mamayang hapon ay meron siyang speech, magpapaalam na rin siya sa plenaryo at ihahayag yung bagong speaker. Yun yung senaryo mamaya. Hindi ko alam kung hindi pa siya o kung nakaalis na siya ng bansa, baka magbago yung plano dito sa Kamara.
Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Just Agnina. Yes, Angina Lakay, ako si Neil Criguna Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Right. It hurts to say goodbye. Let me know the thrill of your embrace. Memories that time cannot erase. While I kiss the teardrops from your face, it hurts to say goodbye. Ka natatawa sa background music natin, ha? Kasi Lakay, pakiramdam ko ay Sunday morning ngayon. Ganun ba? At pagising ay may nagsisiga. Anong araw ba ngayon? Lakay, ngayon ay Tuesday pa lang. Ay, Tuesday ba ngayon? Tuesday? Ay, Thursday, Wednesday na. Huwebes na, Miyerkules na ngayon. Ano Wednesday kasi? na. Simbang Baclaran ngayon kasi Lakay, alam mo naman tayo, nalilito na sa araw kasi araw-araw tayong pumapasok. Sunday on a Wednesday. It hurts to say goodbye. Siyempre naman, para kay House Speaker, it hurts to say goodbye talaga. Ayan. It hurts to say goodbye. Pero sandali lamang, Brad Raymond Dadpaas mula sa Senado. Grabe, ha? Abay, kaya pala niyuyug-yug ulit ang bagong liderato ng Senado, ha? Totoo ba yan, Brad? Meron pang dalawang senador, ha? Na maaring madawi din sa flood control scandal. Ayan. Oh my God. Insertion. Sinachutay naman Lakay. Naibubwit na naman sa'yo. Abay, talagang sabi nga, Raymond Brad, ayan, when it rains, it pours. Ayan, sa parito na tag-ulan. Ayan, madami na naman ang madidiskubreng mga anomalya sa flood control project. Ha? Pero kung tag-ulan na makuya mga ateng, syempre, ayan, madami na naman ang nagkakasakit. Kaya dapat maging maingat, maging malusog at aktibo po tayo. Ha? Kaya ako po, todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. At ang gamot sa high blood, world class pa rin yan. Gamot sa high sugar, world class. At gamot sa high cholesterol, world class yan mga ateng, di ba? Pero presyong abot kaya. Presyong Ilocano, ha? Rhea Generics po kasi. Ang magumagaw ng magamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies tulad na lamang ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin naman po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Kala ko, bagal ka eh. Eto, ready na raw si Raymond, si Brad. Eto na Lakay, puntahan natin ang latest sa Senado dahil dating opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAP nasa likod ng Wawaw Builders. Wow. Oh, wow. Wow Builders, yung ito yung ayaw magsalita. Oo. Ayaw magsalita, sorry. Yung kasi talaga tumatak sa akin Lakay yung nanginginig. Pangalan nun? Ano pangalan nun? Ano yung pangalan ni Wawaw Builders, Kyle? Ito nasa... Andiyan ba sa'yo? May kodigo ka ba, Lakay? Si Wawaw. Mark Alan Arevalo. Ayan, yung nanginginig na habang tinatanong yung I invoke my rights against self-incrimination. Siya yun Lakay yung ulag. Tama. Pero ang nagsabi niyan Lakay na nasa likod daw ng Wawaw Builders ang PICAB ay dating opisyal ng PICAB ay si Senator Erwin Tulfo. Hala. Mukhang mayroon siyang napaimbestigahan. Alamin natin ang detalye mula kay RH28 Raymond Dadpaas. Na kay Raymond. Mayor at Elaine, panahon na daw para tuldukan na yung mga mismong opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB ay mga malalaking mga kontraktor
ng mga malalaking proyekto sa gobyerno. Ito ang panawagan ni Senador Erwin Tulfo kasunod ng isinusulong nito na pag-amyenda sa Republic Act No. 4566 o ang Contractors License Law at sa ilalim ng batas na nag-amyenda nito. Sa kanyang privilege speech kagabi, sinabi ni Tulfo na ang nangyaring yung mga regulator ay sila mismo yung mga kontraktor dahil ayon mismo sa batas, kailangan 10 taon ang experience ng isang board member ng PICAB. Kaya't ang kanyang pagtingin ay hindi ito dapat mangyari dahil ito ay isang uri ng conflict of interest gaya ng kaso ni dating PICAB board member Engineer Ernie Bagao na siyang may-ari ng EGB Construction na nakakuha ng 7.7 billion pesos na halaga ng mga flood control project mula 2022 hanggang 2025 kasama yung kanyang flood control project sa Abulug, Cagayan na inirereklamong substandard. Siya rin umano ang itinuturong nasa likod ng Wow Builders na siyang nasangkot sa mga flood control project sa Bulacan. Ganon din si dating PICAB board member Engineer Arthur Escalante na isa ding kontraktor. Narito si Senador Erwin Tulfo. Reports are out that some board members, supposedly watchdogs of the industry, have themselves bagged massive flood control projects like Engineer Ernie Bagao, a PICAB board member and owner of the EGB Construction Corporation. This construction company, according to President Marcos, bagged 7.7 billion pesos worth of flood control projects from 2022 to 2025. And these projects are not only tainted with allegations of overpricing and substandard work, but some are outright ghost projects. EGB Construction Corporation reportedly also owns Wow Builders, who is said to be behind several ghost projects in Bulacan, Mr. President. Ang bahagi mayor ng Elaine ng privilege speech ni Senador Erwin Tulfo. So Raymond, anong mangyayari dito sa mga taga-PICAB? Ipapatawag ba ulit sa Senado? Yung dalawa, mayor si engineer, actually lahat na sila nag-resign eh. Ha? Yung mga opisyal. Pati itong si Bagao nag-resign na rin? Oo, si engineer, si Dr. Pericles Dakay, yan si engineer Ernie Bagao, si Arthur Escalante, nag-resign na kaagad sila nung pumutok yung, para mo yung unang nagsalita si Senator Ping Lacson doon sa Senado, ay nag-resign agad itong mga opisyal na ito ng Philippine Contractors Accreditation Board, Mayor. So dami lang pala itong si Mark Alan Arevalo. Akala natin itong si Alan Arevalo ay dami ni District Engineer Henry Alcantara. Yung pala ay dami ng mga taga-PICAB. Pati itong si Ernest Robert Blanco na may-ari ng EGB ba yun? Ay, yung EGB Construction, oo. Engineer Bagao may napalikod yan. Initials na pala yun, Engineer Bagao, EGB. Dami nagre-reklamo dahil substandard yung ginawa doon sa Abulug, Cagayan. Ha? Abulug, Cagayan? Ay, kailiam, apo. Ayun na nga, Mayor. Lumabas kasi yan sa sumbong ng Pangulo, nakita doon yan, Mayor. Pati yung picture nung ginawang flood control. Para bang ang nakita kasi doon, yung nakitang complaint sa sumbong ng Pangulo, the 96 million yung total flood control project, nagkaroon ng sira sa gitna. Pinunduhan uli, Mayor, 96 million uli yung inilagay na budget. So, yung tapal-tapal kung tawagin. Double appropriation sa iisang project. Yun ang nakarating na reklamo doon sa website ng sumbong ng Pangulo, Mayor. Kaya isa ito sa tinitignan sa ngayon. Okay. Teka muna. Sino yung natunugan naman ng bubit mo? Sino yung dalawang senador na maaaring madawit din daw sa iskandal ng flood control? Ang
Dami na nga nagme-message dito. Hoy, sino yung dalawa? Tanong mo nga kay Lakay. So narinig na nila sa'yo, Lakay. Oo. Ngayon, si Lakay Raymond naman pala ang ginigit-get. Sabi ko, tanungin natin kay Lakay. Baka... tanungin natin sa mga investigador dyan. At dami na nervous na senador dito. Diyos ko. Oo, parang may narinig na nga ako niyan, Lakay. Ganun ba? Kaya nagulat ako, hindi sila yung pinangalanan. Hintayin natin yung part 3 ni Senator Ping Lacson. Baka may banggitin dyan. Oo nga. Part 3 ng privilege speech niya. Meron bang part 3? Nakalipas may mga pahapyaw naman na eh. Kaya lang siguro kailangan na, alam mo naman si Senator Ping sabi nga nila kailangan may resibo. May ebidensya. Hindi pwedeng wala. Sapagkat ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Oo, yun na nga. Pero may counter naman si Senator Alan. Ano? Siguruhin lang daw na yung resibo ay hindi peke. Sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano. Tsaka, ang sabi ni, may mga biblical passages ang binanggit, ha? Ayan, pagka daw lahat naman nagkakamali, ayan, pwede humingi ng tawad. Pwede daw yun kung usaping religion, Mayor, pero pagdating sa gobyerno, hindi pwedeng patawad. Kulong pa muna bago pa kaya soli nakaw at kulong pag humingi ka ng tawad. Ayan, naku, taxpayers money kasi yan, blood, sweat and tears ng ating mga kababayang nagbabayad ng buwis. Okay nga, Rod, maraming salamat, Raymond. Ito si RH Conte, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad. Raymond Advance mula sa Senado. Daming bayan. Ay, naku, dahil mga issue ngayon, mga kuya. Kaya tuloy, yung iba gustong sumama na rin sa rally sa Linggo. Ayan, sa Luneta at saka sa EDSA. Sabi doon sa isang nakausap ko, saan mo gusto? Ayan, sa EDSA o sa Luneta? Para mas maganda sa Luneta. Andun si Rizal. Ayaw sa EDSA. Ayan. Anyway, magandang umaga po, mga kababayan. Ha? Andito muna inyong lingkod Dayo Makalma sa DZRH at may excited akong balita para po sa inyo. Ngayong 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. At kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya ay 1 million pesos. O kay Jerry, di ba may winner na tayo rito? Ha? Simple lang sumali. Bumili ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products at kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet. At i-text po mga ating mga kuya sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DZRH, itago po yung sachet, yung takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo kayo. Ako po si Dayo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Millionaire Promo. Promo runs from June 6, 2025 to December 31, 2025. Per DOH FDA CFRR permit number 1573, series of 2024. Sister L, if symptoms persist. Hindi mo naman ako sinabihan, Lakay Ikaw pa rin kaya yun. Hindi gamot yan. Ikaw talaga, Lakay. Niloloko mo ko. May binabasa kasi akong article. Alin dyan? Tungkol kanino? Alam mo naman tong mga... Teka muna, batiin mo natin ito. Nakikinig ang mga taga Muntinlupa City Hall. Ayan. Sino-sino yan, Lakay? Ayan, si ating Joji Castillo ng Muntinlupa Treasurer's Office. Binabati ni Kuyang Colonel Cyrus at Kuyang Cyril Castillo ng Nilad Lads. Ay, magandang umaga po, ha? Sa mga taga Muntinlupa City Hall, kina Mayor Rupi Biason. Oras, Sister L. It's 9:15. Kung balitaan lang din ang usapan, hindi ako titiklop dyan. 9:22. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Dayo Makalma.
Kung wala si Deo Makalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, sa ano ng aking mga bubuwit dyan sa loob ng PCSO. Di ba patay na si Sandra? Patay na siya, Lakay. Nagkasakit siya. Buhay na buhay pa yung boses. No, syempre Lakay, ikaw naman. Ikaw, si FBR nga, may boses ka pa dyan. Katago eh. Ba? Oo. Ganun ba? Oo. Ano ba sabi ni FBR? Kaya, balita ko, nagsusurvey ko eh. Opo. Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, you better believe my survey, man. Yes, man. Yes, love man. you, FBR, sir. Ayan, kumusta ka na sa langit? Buhay na buhay ang boses Lakay eh, no? Alam nyo na ba kung sino itong dalawang senador? Oh my God! Na maaring mabanggit din ang pangalan dito sa mga pinag-uusapang mainit, parang hot cake na flood control project scandal. Oh my God! Sino kayo mga kinakabahan ngayon? Ayon sa ating bubit Sister L, hindi yan ang bubit natin ngayon. Ay, ganun? Ito naman sila. Kaya na-excite pa naman ako. Nakakaasar ka talaga kahit kailan. Abay, ayon sa ating bubit, ang balita natin ngayon na Sister L, abay, sino itong isang opisyal ng DPWH? Na naman? Ano ba naman yan, Lakay? Kaya nga, sabi ko sa'yo, when it rains, it pours. Walang it floods. Ayan. Walang katigil-tigil. Yung video mo nga lang na part 2 mo doon kay DPWH official, nagkakagulo na sila doon. Ay, sa mga nanonood, nakikinig na hindi pa aware, may Facebook page po sila kay Lakay Deo Makalma ang pangalan. Ayan. Wala pong iba ha. Baka kasi merong ibang page. Pero sino ba yan, Lakay? Yung bubuit mo sa atin ngayon. Ayoko na. Dahil pala nagpa-follow up na. Dahil pala marites. Dahil pala social sabi pa nga nila, Lakay, wala bang part 3 yan? Diyos ko, abusado kayo. May part 2 na. Gusto ba part 3? Eto, ayan, part 3. Pero iba naman ito. Iba naman yan. Sa ano naman ito, ha? Pero sa DPWH pa rin? DPWH pa rin, Sister. At Central Luzon pa rin. Oh my God! Parang ano sila, Lakay? Suking-suki. Parang namiesta sila ng flood control project. Grabe naman yung namiesta, Lakay. Namakyaw. Namakyaw. Pambira. Binaha sila ng project, ha? At binaha sila ng pera. Ng mga biyaya. Oo. Grabe, sobrang blessed naman nila, Lakay. Kaya hindi sila mapagkakatulog ngayon, Sister L. Yes, Lakay. Sabi nga, 'di ba, paano ka nakakatulog ng mahimbing sa gabi? Yan. At hindi lang yan, buti kung siya lang. Pati si Mrs. at mga anak, pamilya. Diba? Di siyempre madadamay yan. Ay, oo, sa bagay. Kasi kapag collateral damage yan, Sister L. Lagi naman, Lakay, kapag kayo ay pamilya. Oo. Kaya diba, sabi nga nila, huwag kang gagawa ng kahihiyan, ha? Oo, kasi damay buong pamilya. Ay, sinabi mo, ha? Yung mga anak mo, mabubuli sa school. Yes, oo. At ayon na sa ating bubit, Sister L, eto rin na hindi mapagkakatulog ngayon. Bakit? Meron ba siyang insomnia ba tawag doon, Lakay? Yung hindi makatulog. Good morning, bossing DK, Dodi Arcaya. Ayon na sa ating bubit, Sister L, hindi makapagkakatulog itong isang opisyal ng DPWH kung saan niya itatago ang kanyang mga luxury cars. Alam naman, ibulusan niya yan. Bakit Lakay, ilan naman ang luxury cars niyan? Mukhang marami hinati-hati kung saan pinatago. Ayan. Baka kaya lately, Lakay, may mga nakikita tayong nakabalandra sa mga daan kasi inililigpit. Oo nga. Diba? Nasalubong ko nung Lunes ba yan? Yung yellow na Lamborghini. Ako din may nakita. Sabi ko sa'yo, diba? Parang pa-orange yung color niya. Ganun. Tapos may Ferrari. Siguro dalawa lang na luxury car last week. This week wala pa ako nakikita. Ayan, sabi ng ating bubit na sa hangar. Ayan, sa NAIA, ha? Yung mga nakatago dun sa mahangar ng mga sports cars, nawala na. Wala na, Lakay. Saan kaya dinala? Baka dito. Ayan. Dahil ayon na sa ating bubit, Sister L,
Dahil walang mapagtaguan itong DPWH official sa kanyang mga luxury cars. Alam mo kung kanina pinatago? Kanino? Sa kanyang bagman. Ayan. Masama daw yung bagman. Ayan. Wag yung bagman. Pelikula ni Congressman Arjo. Atayde yan. Pinanood ko kaya yun. Pinanood mo ba yun? Ako rin na pinanood ko yun. Pinanood mo yan. Ayan. Wag naman daw bagman. Ano na lang? Tawag nating liaison officer. Pinaganda. Parang sabi ng mga liaison officer, wait lang lakay. Huwag niyong idama yung aming. Kaya lang nagulat yung kamag-anak ng liaison officer. O pinsan, ba't ang dami mong kotse? Sabi, ikaw ba kontraktor na rin? Abay, pinsan, ba't may tinatago yung mga kotse? Iparado mo sa harapan ng bahay mo, ba't nasa likod ng bahay? Di ba, sabi mo nga, if you have it, flaunt it. Pero yung kanya hindi, keep it. Kasi hindi daw pala kanya, tagapagtago siya. Sabi naman pinsan, mga kamag-anak, mga kapitbahay, pa-drive naman pinsan. Pa-drive, paangkas. Pero ayon na sa ating bubita si Sir Ella. Eto na, ayan, epekto na nga flood control. Binabaha. Nako, eto na nga lakay ang sinasabi ko sa iyo Dahil binabaha lakay ang ilang lugar dyan sa may Naga City dahil sa mga pag-ulan na dulot nga ng bagyong Marisol. Ayan, Marisol. Naalala ko kasi yung Sulsul, yung Marisol. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Naga City, RH18. Mirasol daw. Hindi. Mirasol. Ayan. Mirasol. Marisol. Kaya ba nisip Marisol. Sulsul. Sulsul pa rin yan. Sulsul pa rin yan. RH18, Ruel Saldico. Ruel? Mayor Lakay, Sister L, medyo nagpagkita ng ang haring araw ngayong sa oras na ito dito sa Naga City, kung saan kanina ay umpisa ng madaling araw ay talagang nakaranas ng pagbaha ang ilang mga lugar sa Naga City, lalo na ang mga lugar naman sa Triangulo, sa Naga City Subdivision at isang para naman sa Concepcion Pequeña. At kanina ating pinuntahan ang Villa Karangahan Subdivision sa Barangay Calabang sa Naga City, kung saan ang ilang sa mga residente ay nakapanayam na talagang halos ilang taon o 10 taon ito naranasan nila ang pagbaha kahit daw ay walang bagyo. At kahit nga daw magdamag na ulan ay talagang ito yung resulta na laging pagbaha. So ang lokal na pamahalaan naman ng Naga City sa pangunan ni Mayor Lene Robredo ay ito naman na kanyang agad na talagang pag-upo niya ay prioridad na may seayos ang mga pagbaha sa mga... Yes, Mayor Lakay. Anong oras nagsimula ang ulan at pagbaha dyan sa Naga City? Kahapon, mga bandang mag-aabuti na mag-alas 6 ng gabi. Hanggang sa Bagdamag, Mayor Lakay, talagang nakaranas ng matinding pagbagsak ng malalakas na pag-ulan dito naman sa Naga City. Pero wala naman masyadong hangin. Tubig ulan ang isa sa mga kinababahala ng ating mga residente dahil nga sa nakaranas ng nakarang bagyo. Ito yung sitwasyon na laging naranasan ng mga taga-Naga, Mayor Lakay, Sister N. Manoy, magkano ang flood control project dyan? Ilang daang milyon? May flood control project ba dyan sa Naga City? Marami rin Mayor Lakay dito mga project. Kailangan maisunod dyan, hindi lang sa Bulacan. Grabe ito mga Ruel, no? Ito bang mga lugar na to na kinunan mo ng video na pinapalabas natin ngayon dito sa RH-TV? Ito bang lugar na to normal na binabaha o ngayon lang to binabaha? Normal tong binabaha, Sister El, Mayor Lakay. Talagang sabi nga ng mga nakampanya natin kanina, ito ay halos mag-10 taon na. Umpisa lang sila ay nanirahan sa subdivision na yan. Talagang ito na ang kanilang pamumuhay na nangyayari kapag may pagbaha. So, as usual daw, kapag ganito daw, alam na ang mangyayari. Sila yung mga sakyan, hindi na ipapasok, nagalakad sila, at gano'n ang nangyayari kapag may kunting ulan lang na naranasan na magdamag may makata si Sister Ed. Manoy, Naga City ay nasa Camarines Sur ito, ano?
Yes, Mayor Lakay, Camarines Sur po ito. Ito yung pinaka-capital city ng Camarines Sur, ang Naga City. Ilan ang congressman nyo dyan sa Camarines Sur? Ilan distrito yan? Ang congressman dito, Mayor Lakay, 5 distrito. Dito naman sa Naga City ay may isang congressman ng 3rd district. At yung dating mayor ng Naga na si Congressman Nelson Ligacion. At ano pangalan? Mga congressman namin dito sa Bicol, napakarami. Sino? Mga Bicolano, iba-ibang mga party list. May Ako Bicol, may iba-ibang dati noon na probinsyano party list, BHW party list. Marami dito, mayroon pang Agri party list. Halos mga Bicolano na meron na kayo dito sa Bicol region. Aba, patignan nga natin kay Senator Ping kung magkano ang flood control project dyan sa Camarines Sur. Dahil naalala ko nung kailan ba yung bumaha na nagre-report ka? Yung lumangoy ka, Manoy, hanggang lieg mo ba yun? Hanggang lieg ang tubig. Diyos ko, ayan, oo. Ang tindi nun. Anong bagyo yun? Nakalipas ng isang taon to, Mayor Lakay, yung bagyong dito naranasan sa Bicol region, Mayor Lakay. Di ko maalala nung bagyo yung kinover natin na yun na hanggang lieg ni Manoy Ruel. Di ko makakalimutan yun, Ruel, dahil sa taas mong 6'3". Ayan. Hanggang lieg mo ang tubig. Diyos ko. Lumuhod Mayor Lakay, lumuhod. Lumuhod ka ba? Diyos ko. So, yan ang sitwasyon na Lakay dito sa Naga City na sa Sabado nga meron gagawin na Peña Francia Club Procession at kasalukuyan ngayong araw na ito ay ginaganap naman ng parada na para naman sa Boy Scout at Girl Scout kahit daw ay nagulan maha ay tuloy pa rin ang selebrasyon na dito sa Naga City. Bagyong Christine pala yun, Manoy Ruel, yung kinover mo October 2024. Yes, pero may nag-message kasi dito sa atin Lakay at saka Manoy Ruel yung palang area na yan binabaha kasi malapit kayo sa Bicol River dyan sa Naga, pero dapat may flood control na maganda. Tsaka diretso dapat kaya yun. Kaya nga dapat may flood control na maganda. Malapit, may mga nakikita ka ba dyan na Manoy Ruel, flood control na ginawa nila? May mga ilang flood control naman, kaya lang paputol-putol. Paano mo pipigilan ng baha? Ano yun? Parang yung bahagi ng Bicol River, isang kilometro na flood control. Tapos mapuputol ng ilang metro. Kaya wala talagang mangyayari na. Parang parang nadaanan kong kalsada sa Batangas noon. Sabi ko, ba't putol-putol ang kalsada ito? Hindi tuloy-tuloy. Hindi, after election tapos na po yan. Next election po ulit magkakaroon ng dugtong yan. Kaya bago madugtungan, sira na itong sinimentong kalsada. Diyos ko. Pareho lang pala may raka din sa atin. Diyos ko. Manoy, ayan, di ko nababanggitin. Mag-enumerate ka, sino ang mga congressman dyan sa Camarines Sur? Ang mga congressman dito meron kay si regular congressman bago yung mga party list. Yung mga regular. Yung mga regular, Congressman Nelson Ligacion, Congressman Arnie Puentevilla, Congressman Mix Villaforte, Congressman Luigi Villaforte, Congressman Huri Bata. Saan ito sa Camarines Sur meron kay. Camarines Sur lang yan, Manoy. Kung sa party list naman meron kay, ay abutin siguro ng mga 5 hanggang 6 ang mga congresswoman na mga party list. Yung maalala mo lang, sino-sinong congressman ng mga yan sa party list? Maalala ko, Congressman Saldico, Congressman Alfredo Garbin, at yung congressman ng TGB party list, Congressman Tebes, at Catanduanes. Si dating congressman, si Alfred de los Santos, na Bicolano, at si Congressman Wilbert Lee, yung Agri. So, yun mga dating congressman dito sa karaan lang Mayor Lakay. Kaya sabi nga ng iba dito Mayor Lakay, maraming Bicolano na congressman, sana daw ay mapagtulong-tulungan na talagang yung Bicol River ay masayat sa Mayor Lakay at Sister. Ay, sinabi mo. Okay nga rin, Manoy. Hayamot ipapa-check natin sa ICI yan. Ang daming Bicolanong congressman pero ang Bicol region, Manoy Ruel, in general, ang daming kailangang ayusin, kalsada, at saka yung mga pagbaha sa atin. Kaya pala Manoy, may sikat na sikat din ang mga Villaferte sa social media ngayon, di ba? May mga flood control project kaya sila.
Pag mga baha talaga, pinag-usapan talagang nakalusok ng ating mga kababayan dito sa Bicol region. Lalo na talagang dapat na mapansin ang Bicol, lalo na at ito yung naranasan kapag kahit ulan lang, mahanap ang Bicol region. Diyan na kayo, sa tangan ang sitwasyon mula dito sa Naga City. Ito si RH018, Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alam mo, Lakay, parang bigla akong nahiya maging Bicolana. Mga sir, mga dyan, tinutino nakakaya. Ano ba yan? Ayan, kayo yung po mga kababayan natin binaba sa Camarines Sur. Ayan, itanong nyo po sa inyong mga congressmen. Ayan, kung bakit nagkahaganyang kayo. Ayan. May mga matitino dyan, Lakay Pero mayroon din talaga. Mas marami naman ang matitino in fairness. Pero hindi talaga mawawala, Lakay, yung mga rotten eggs Ayan, Nahahawaan tuloy yung ibang hindi pa nabubulok. Patingnan natin kay Justice Andres. Ayan. Justice Andres Reyes. Andy Reyes. Ayan. Si Secretary Babes. Ayan. O Babes. Ayan. At saka si Madam Rosana Roses. Ayan. Hindi. Ano? Fajardo. Fajardo ba? At saka sa investigador. Ayan. Na si Mayor Benji Magalong. Investigador ng bayan. Ayan. Mista. Ayan. Mayor General Benji Magalong. Nako. Ayan na po mga kapatid. Diyan sa mga manoy, mga manay. Diyan sa Bicol. Alam nyo na kung ba't kayo binabaha. Daming bayan. At ayon na sa ating bubit, nasaan na tayo, Justice Sam Martires, Ayan na. Yung pinatago dun sa sa bagman sa bahay. Ayan. Huwag nga daw bagman. Liaison officer. Pwede bang money keeper? Car keeper. Gano'n. Para daw ginawan talyar yung yung bahay Ayan. Kung ako doon magbubukas ako bigla ng Tapos papa-auction ko yun. Ano nga si mo Sister L, Si liaison officer Sister L, kung ipinatago sa kanya ang mga luxury cars ng kanyang bossing, abay siya naman ay nabiyayaan din naman ng blessing. Siyempre, kapag ikaw ba naman ay nakadikit doon sa imposible Lakay na wala. Nagkaroon din siya. Hindi nga lang luxury cars. Anong binili na Lakay? SUV. Ayan. Pamilya. Anong SUV ito? Di sinabi ko anong SUV. Toyota Fortuner yata. O ano ba yan? Nissan Terra ba yan? At hindi lang yan. Pati si Mrs. Siyempre naman. Sa bagay siya, di ba? Share your blessings. Ayan. At ayon na sa ating bubit, ang mga sports cars, luxury cars, hindi pala mahilig sa sports car si bossing niya. Ayan. Hindi. Wala siyang wala siyang mga ewan lang kung dahil binabaha doon sa kanilang lugar sa Pampanga kaya hindi dinala doon yung mga sports cars. Mabababa yan kasi Lakay, alam mo naman yan Hams nga lang nakababa-baba. Kailangan mo pang paparalel mo yata. Hindi mo alam paano pa-aandarin niya. Patagilid niya Patagilid yung takbo. Para hindi sumayad yung pang-ilalim. Ayan. Lowered masyado Kaya pala, baka kung meron mga Ferrari at Lamborghini, hindi doon pinatago. Yes, ayan. Kasi Lakay, baka malubog sa baha, sayang. Kasi sa Mekene, Pampanga ito Pampanga na naman. Sa Bacolor. Nilalahar dyan. Ayan. Bacolor. Naku, Supremo. Ayan. Setre lito-lito, lapid-lapid. Lito-lito, lapid-lapid. Abay sa Bacolor ne. Ayan. Mekene, Pampanga ne. Ayan. Ayon sa ating bubit, ang ipinatago ng isang DPWH official na mga luxury cars sa bahay ng kanyang liaison officer, ganda ng pangalan ay Land Cruiser. Wow! Land Cruiser. Bagaling pa sa Toyota Alabang to, Mr. Cesar Lee, Ayan, Land Rover. Wow, British car. Mamahalin talaga. Mamahalin yan Lakay. Merong BMW, Manong Chabit. Baluarte Motor Works.
Ayan. Ano ba ito? 4 o 5 yung nandun sa ano, ha? Ay pinatago dun sa kanyang liaison officer. Pero yan lang yung ipinatago. Marami pa siya. Ay, di lang alam kung may pinatago pa sa iba. Oh. Ayan. Dahil Pampanga, binabaha ito, baka bahain yung Ferrari tsaka Lamborghini dyan. Ayon na sa ating... Dinala daw sa Mount Arayat. Ayan, ang mga luxury cars na ipinatago ng isang DPWH official ay nasa barangay, anong barangay ito, ha? Barangay Kabetikan. Ayan, naku, mga staff ni Senator Ping nakikinig sa atin. Makakuha naman sila ng tip. Ayan, Barangay Kabetikan, Bacolor, Mekeni, Pampangane. Ayan. At ayon nga sa ating bubita, Sister L, nagtataka nga ang makamag-anak at kapitbahay nitong si liaison officer dahil wala naman siyang matinong trabaho. Ayan, sidekick lamang daw siya nitong DPWH official. Pero meron na siyang SUV at pati si Mrs. ay nagkakotse na rin. Ayan. At kita umasenso ang buhay. Naambunan. Nakaluwag-luwag. Kasi blessed. Hashtag blessed daw. Hashtag blessed sila lang. Ayan. Yung pala ay blessing ng guni-guning proyekto. Ayan. Naku, yun ang masaklap lakay. Hindi galing sa malinis. Oo, dahil kung galing sa malinis yan, ba't itatago niya ang mga yan? Diba? Parang sign of guilt ang pagtatago. Naku, ayon na sa ating bubit, ang nasabing lugar ay distrito ni Congressman Sino? Distrito ni Congressman Dong. Dong Gonzales. Distrito ni Dong Gonzales. Si Congressman Dong Gonzales ba? Hindi na yata siya lakay. Nasa abroad pa ba? Ayan. Ayon na sa ating bubit. Happy birthday muna kay Kuya Teddy Garde. Ayan. Kuyang Nestor De Vera, Kuyang Tanex Tanyo ng Philippine Navy, Kuyang Lambert Tagayuma at Kuyang Patrick Mendoza. Ayan. At condolence nga pala, Sister L. Nakrema tayo ito. Yumao na pala si, ayan, bukod sa kasama natin si Andy Verde, ayan, bukas po ang libing sa Cabanatuan Nueva Ecija. At si parang Ding Ruedas, ayan, na ibuburo sa St. Peter's Memorial Chapel, dyan sa Taguig. At nakirami din tayo sa pagyaon ni Robert, ayan. Redford, ayan. Robert Redford, yung Hollywood actor. Oo, lakay. Nakita ko kagabi. Nabasa ko sa online. Ang golden boy ng Hollywood. Namatay na si Robert Redford sa edad na 89, ayan. Lakay, sobrang awkward. Ganun ba? Seryoso kasi. Tapos bigla akong naano sa'yo. Nasaan na tayo? Ayan. Pero... Ayan, nasa distrito pa rin itong si ni Congressman Aurelio Dong Gonzales. Kung nasa distrito ni Congressman Dong Gonzales, alam niya kung sino ang mga opisyal ng DPWH dyan. Yes. Ayon na sa ating talaga. Good morning, Kaselo Lagmay. Ayan, dyan sa Nueva Ecija po. Ayan, di ba binabaha dyan? Alam mo, Sister El, pagka lahat ng mga binabahang lugar ngayon, tatanungin may flood control project ba rito? Ilang daang milyon ang project dito? Sino ang nagpondo? Para tuloy naging negative na ang dating ng flood control na supposedly, ang purpose talaga na para mapigilan yung pagbaha. At habang binabaha po tayo mga kuyang mga ating, ayan, talagang hindi ito makalimutan ng ating mga kababayan. Maaalala ang mga nagsamantala ayan, sa ating pondo ng bayan, taxpayers' money. At ayon sa ating bubit, good morning pa rin Manding Bahakan, Kapitan Elsa Bartolome, ayan na Kuyang Rodan Deliso, at Berosipol, Robin Gonang Cotabato Masonic Lands, Kuyang John Corpus, at Noble Manny Idkibal, pakibati rin na happy birthday si Berosipol Micah Bravo ng Kagitingan Lands number 286,
magpapainom daw siya ng Emperador Coffee Brandy. Lakay, nag-message din sa atin, nakatutok si Sir Alex Go. Ayan, ang pinsan ni Alice Go. Mabuhay daw. Ayan, God bless. Kuyang Boy Osayta, ayan, kailan natin dadalawin si Alice Go sa City Jail. Ayan, dadala sa Pasig. Niya ng itlog na 2 ang pula. Yes. Ayon na sa ating bubit, ang nasabing opisyal ay ano pala siya, Sister El? Ano? District Engineer. Na naman. District Engineer. Na naman, Lakay. Wala na bang katapusan ito? District Engineer. Aba. Nakakapanghina ang mga bubuit mo, Lakay. Ang liaison officer ay itago na natin sa pangalang Alma. Ayan. Alma, babae? Almario. Almario, ayan. At ang district engineer na nagpatago ng mga luxury cars sa kanyang... Hindi district engineer, Lakay. District engineer lang. Akala mo... Akala ko naman mataas ang posisyon. USEC. District engineer ito, Sister M. Oo nga pala, DE lang. DE lang. Parang si Bryce Hernandez saka si Henry Alcantara lang ito, Sister M. Alam mo, Lakay, kaya maraming mga inhenyero ngayon. Bad trip eh. Sabi na, ikaw na naman kung pwede naman pala ako yumaman ng ganyan, ba't pa ako nagtiis dito sa pagtatrabahuan ko? Ayan, ang district engineer na ito, Sister L, ang siyang nagpataga ng mga luxury cars. Ang tanong, sino ang district engineer na yan? Ayan. Aba, simple na ang tanong dyan, Sister L. Kung anong district si Congressman Dong Gonzales. Alam ko. Yun na yun. Sino ang district engineer dyan? Huwag na tayo magbigay ng... Bahal na po kayo mag-research. Ayan. Para may trabaho rin kayo. Oras, Sister L. It's 9:49. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Para less time sa labada, more time... 9:54, architect ako, Lakay. Architect. Ang district engineer. Ayan. Talaga mga engineer, mga talaga namang... Hindi... Kaya pala yung kaibigan natin mga taga-customs at saka BIR, mukhang nagkamala kami napasukan, dapat pala sa DPWH. Lakay, parang nawala, hindi na nga customs ngayon ng inaano ng tao. Kasi di ba dati pag customs yan. May image May image Pero ngayon, DPWH, Lakay. Tinalo ng DPWH. Na-outcast sila. Kasi bilyones ng pinag-uusapan dito. Lakay, hindi lang yan libo o milyon Pero happy birthday muna kay Pico Roberto. Pico. Ayan, Pico Roberto, binabati ni parang Nante Andrin. Magpapanood ito ng Emperador. Tagal. Ayan. Pero sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lingkod, mga kuya, mga ateng, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold. Isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang iyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa makapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. O, di ba? Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad na. Kaya mga kuyang mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya sa pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Love you, Nay. Love you, Tay. Mwah-mwah. Damdamin Bayan. At ayon na sa ating bubita, Sister, talaga naman. Eto, district engineer na naman. Andi pala, USEC. Naging district engineer, ayan na. Ayan yung simula sa... Oo, yung nanggaling sa district engineer. Sa DE, tas naging regional RD, director. Naging ASEC at USEC. USEC, ayan. Iba naman ang nito, hindi mabongga. Ayan.
Simple lang pero matindi siya yung rin. investor. Ayan, investor. Nag-invest ng maraming 7-Eleven convenience store. Business-minded. Ayan, nga, business-minded. Yes, ha? Ayan, hindi ba business-minded yung nagkakasino? Yung nagpapatalo ng milyones. Ayan. Abay si Yusek. Abay, pero magaling din. Pero ewan ko lang kung may paper trail. Kasi yung mga 7-Eleven na franchise. Franchise na Sister Ella. Nakapangalan sa anak, mga kamag-anak. Okay. Pero so hindi niya pinangalan sa sarili niya. Pero sino may nagsabi na matitrace pa yan kahit ipangalan pa sa apo yan. Ganun eh. Pagka daw yung mga ganyan, kahit ipangalan pa sa apo, ayan, sa kapatid, sa kamag-anak, babawiin pa rin daw na ICI yan. Oo nga lakay. Kasi sabi nga nila kahit hanggang sa kaapu-apuhan yun eh. Huwag mong sabing ipinangalan mo na sa apo mo, ha? Ba't yung apo mo kaya mabumili ng ganyan? Obviously, hindi. May trabaho ba? Ayan. Kung sabihin pamana. Pamana? Ayan, negosyo ha? Ayan. Flash Report. Flash Report! Ako, eto nga talagang bumabahan ng skandal. Kontrobersya ang ating mga balita ngayon, Sister El. Ilang linggo na ito, ha? Ayan. Mag-iisang buwan na yata ito lang. Mag-iisang buwan na kasi mula pa noong sona ng Pangulong Marcos. Eto, si Presidente Marcos may kasalanan nito eh. Siya ang nanguna, at least lakay ang Presidente ang nanguna. Siya ang nagbulgar nito sa kanyang sona noong July 28. Ang National Bureau of Investigation, si Director Jimmy Santiago, magsusumiti na ng listahan sa Department of Justice na ire-recommenda nilang kasuhan kaugnay sa flood control scandal. Dapat may mahuli na, baka mamaya kasi mga starring dito, Sister L, wala pang hold departure order, baka makatakas na ang mga ito. Baka sabihin ILBO pa lang naman, lookout bulletin. Ayan. ILBO ba ang tawag doon? Immigration lookout. ELBO, ayan. Lookout bulletin. Immigration lookout bulletin. Immigration, yun. Immigration lookout bulletin order. Ayan. 7 hanggang 8 contractors. Dami. Wow. Sino kaya ang kasama sa listahan? Mga yan, lakay graduation na naman. Kasama ba ito yung mga nagkakasiran tsaka may mga Rolls Royce na payong? Ayan. Pero nakasuhan na lang kayong iba 7 hanggang 8 contractors na diskubreng interlocking o isa ang Board of Directors. Alam niyo natin, report mula kay Aris number 15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, isusumiti na ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang initial report ng kanilang investigasyon kaugnay ng flood control scandal mamayang hapon. Sa katatapos lamang na press conference dito sa Pasay City, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na kasama rito yung listahan ng mga opisyal ng DPWH at mga kontratista na inirekomenda o irerekomenda nilang makasuhan. Na-discover ng NBI na 7 hanggang 8 contractors ang interlocking. Ibig sabihin, pare-parehas daw yung mga opisyal o board of directors ng mga ito, kaya wala silang talo sa mga bidding. Sinabi ni Santiago na sa loob ng 1 o 2 buwan sila makapaghahain ng mga karampatang kaso sa mga sangkot. Uupuan niya ng NBI at ng DOJ ang case build-up sa mga nadiscover nilang sangkot sa anomalya bago ihain ang mga kaso sa Ombudsman. Ito si Giselle Ricafort para Sampol, Giselle. Sa Pilipinas. Giselle, sino mga kontraktor ito? Lakay, ibubulong ko sa'yo, pero... ganun ba? Bubulong ko sa'yo, Mama. Pero may isang gitna sa off the record, Lakay, Mama. Ganun ba? Kasama rito yung kontraktor na may magandang chiching na batang-bata? Lakay, hindi ko alam yan, Lakay. Hindi mo alam yun. Pero Lakay, malamang itong number 1 yun sa listahan ni Presidente. Ayan. Sige. Abangan na lang natin. Anong oras ipafile ng NBI ni Director Santiago? Mamayang hapon, Lakay. Ang tagal naman. Director Santiago, wala silang
partikular na oras na binanggit sa ating lakay. Pero ang sigurado, bago matapos itong araw na ito ay nasa DOJ na yung initial report ng Bureau kaugnay nga ng flood control scandal. Tumanggi lamang siya lakay na pangalanan yung mga opisyal ng Public Works Department at mga kontratista na kanilang nadiskubreng may kinalaman dito sa iskandalong ito at inirerekomenda nga nilang kasuhan sa Justice Department. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH News sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay nga Rod, maraming salamat Giselle Ricafort. Flash Report. Flash Report! Your business is our business. At para maiba naman lakay sa balita negosyo muna tayo, ang PSE sinuspinde ang Del Monte Pacific Trading. Kung bakit, alamin natin ang balitang negosyo ni Sofia Gans. Sofia. Sinuspindi ng Philippine Stock Exchange ang food manufacturer na Del Monte Pacific Limited o DMPL dahil sa kabiguang sumunod sa pagpasa ng requirements. Ayon sa PSE, as of September 16, hindi pa nakakapagsumite ang DMPL ng annual report for the year ended April 30, 2025. Dahil dito, sinuspindi ng PSE ang trading sa shares ng DMPL simula alas 9 ng umaga kahapon, araw ng Martes. Sa ilalim ng rules ng PSE, ang hindi pag-comply sa structured reportorial requirements ay hahantong sa automatic na trading suspension. Una rito, nagbigay ng warning ang PSE na ipapatigil ang trading ng DMPL kung hindi maisumite ang taunang ulat noong September 12. Lumagpas na rin ang kumpanya sa unang extension ng deadline noong August 28. Ang DMPL ay isang investment holding company na may mga subsidiary na nakatuon sa pagproseso at pagbebenta ng packaged food at kabilang sa kanilang brands ang Del Monte, SMW, Contadina at College Inn. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56 pesos and 91 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Sofia Gans. At binabatan si mga taga Toyota Valenzuela, ayan. Sina Kuya Alex Flores, ayan. At of course, mga taga Toyota Alabang, ayan. Sina Andrew Go, ayan. Sina Bossing Cesar Lee at Mike Lee. Ayan, tapos ang tanong ni Bossing Dodi Arcaya, ayan. Ano ang waistline ni Sister L? Ayan. Bakit napunta sa waistline ko? Padadalang ko siya ng Lois o Lois Lakay. Lois jeans. Ayan. Gusto ko yan. Ang waistline nito 23 yata. Grabe naman lakay sa 23. Ano ka ha? 25 ako. 25 ba? Ayan na. Alam mo naman nag-gym na tayo. Kaya kailangan na natin kumain at mag-workout. Akala ko lipo yan. Ay, hindi lakay. Hindi ako nag-ganon. More on ganun lang. Ayan, Gym lang. Gym lang. Christmas is just around the corner. Christmas. Kumusta kaya ang Pasko ng mga taga DPWH, ano? Mga contractors. Ayan. Hindi na merry. Kasi nabulgar na ang... iniisip ko tuloy lang paano kaya sila mag-celebrate ng Pasko nung mga panahong hindi pa nabubulgar ang mga kabulastugan nila, di ba? Bahala na si Lord. Baka nasa ibang bansa pa nagpapasko yung mga yan lakay. Bahala na siya ang ICI sa kanila. At bahala na si Lord sa karma sa kanila. At yan ang kabanatang palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Justi Kumuyog, Justi Agnina. Oras, alas 10:06. And it's just about This time check is brought to you by